Hi Gemini, ito na po ang inyong reading mid-May, mid-month of May 2026. Kuha po tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Siyempre pa, as usual, mensaheng gabay lamang po. Gemini, kamusta kayo? Gemini energy this mid-May. Mid-month of May po, ano nga asahan ng mga taong maaaring makapakinig nito na Gemini? Pagdating sa kanilang buhay, life in general, tayo po yung general message, guidance para sa'yo. Mid-month of May, para sa isang Gemini na maaaring makapakinig nito, any guidance, advice, Gemini energy. Mid-month na tayo. Okay. Add tayo. Tingnan po natin. The Chariot, Six of Cups. Okay. So, may ilang reversal na baraha. It doesn't mean hindi okay. Okay? Kung nakabaliktad sa inyo yung mga baraha, kung bago lang po kayo. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay? Pag-uusapan natin. The Lovers, naka-reverse. Judgment card. All are in reverse. Parang may mga aganapan ngayon, mid-May, no? May pagka-low-key ako ng energy na nakikita, Gemini. For some of you, it could be physically, mentally, emotionally, even spiritually, with the judgment card. So, depende ito. Okay? Yes, biglang napasilip na naman si Moonchild sa ilang galawan ng planeta ngayon. Marahil kailangan ko nang mabanggit kasi maaring dito pa lang mag-resonate din, nag-reflect yung ilang messages sa tarot. Meron tayong upcoming new moon. Pasok na to sa banga this May 16 or 17, around dyan. Ayan, upcoming new moon in Taurus. Regardless sa zodiac sign, that highlighted your 12th house. 12th house, it's all about healing. It could be physical or mental healing for some of you. Kasi isa yung iniiwan dito kaya kailangan ko na marahil mabanggit. Si The Lovers pag naka-reverse, the Four of Swords, Six of Cups. Sabi ko nga may pagka-low-key. Yes, ito madalas naririnig nyo na kay Moonchild pero more on self-care tayo ha. Self-love. Kapag naka-reverse si The Lovers, isang indikasyon na this time, mid-May lang naman tayo. Mid-month. Marahil kasi pinaghahanda kayo. Okay, once na pumasok na ang inyong mga birthday season, Gemini season, baka higit na maging busy, productive, kakailanganin ng higit yung energy. So ngayon pa lang, mid-month, hihinga tayo. Hinga. Kita nyo, si Four of Swords, nakahiga kayo dito actually. But this one is in reverse. Isang indikasyon na merong recovery. Okay? Pero again, iba-iba po kasi tayo sa salitang recovery. So, sa healing, okay? Physical, mental, iba-iba yung process natin dyan. So, if ever ngayon palang mag-resonate na feeling nyo, kailangan nyo munang makahinga-hinga, ng makapagpahinga, pahintulutan ang inyong mga sarili. Kasi I see dito, the Knight of Pentacles, Eight of Pentacles, Bessie. Okay? Maali kasi ngayon parang patuloy pa rin yung pagiging Bessie and productive. So, balance is the key na hindi madali dahil sa realidad ng buhay, kailangan nating mag-show up. Kailangan i-showcase ang abilidad, magtrabaho. Ito yun, sa Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, lalo kung meron kayong hinahabol na quota or ilang kaakibat, syempre pa, yung ilang gastusin, bayarin na hindi nagiging madali. Pero kalma, kung kinakailangan or nanaisin nyo, Gemini mid-May ay mag-take kayo ng notes, okay? Or magplano para sigurado sa ilang kailangan nyong harapin. Nandoon yung kayo. Kahit sa simpleng pagtutulog, pahinga pag may time. Kasi I feel na baka hindi nyo na masyadong napapakiramdaman yung kayo mismo. Okay.
Ganon yung energy. Again, it could be physically, mentally, emotionally, depende sa pinagdadaanan ng bawat isa. Medyo may pagkalabo kong nakikita. If ever, marahil kailangan kong mabanggit. Kasi si 12th house, hindi nyo kailangan laliman ano paman. Pero, dyan pumapasok din yung hospital facilities. Again, could be physically, mentally, ano paman, or even spiritually actually. Someone expert, okay, expert sa pinagdadaanan nyo. Napakagandang pagkakataon, mid-month of May, ang hiningi natin guys, consult someone professional. Yes, kung kailangan nyong dumaan sa medical check-ups, maganda itong pagkakataon. Huwag yung babaliwalain. Lalo pa kung nitong mga nakalipas or talagang meron na kayong nararamdaman dyan pero hindi nyo masyadong binibigyan ng diin. This time, sana nga, kayo naman muna. Okay, make some time off your busy schedule na makapag-relax or self-care, self-love guys. Kung napupursue nyo, kung naipupush nyo yung ilang trabaho, proyekto, ano pa man yan, sana bigyan nyo rin ng prioridad daw po ang inyong mga sarili. Okay, I feel for some of you, may hugot kasi si 12th house, guys. Again, meron tayong new moon, parating na new moon. New moon is all about new beginnings, fresh start. Pero, in order for you to move forward sa mga bago, kailangan meron kayong i-release or i-let go. Kita nyo, may hugot, no? Si Six of Cups, the Chariot, this is about your past or ilang old patterns, old stories. If halimbawa, may ilang traumatic experience kayo from the past, yung mga hindi naging madali growing up kung sino kayo. Maybe this is a sign for some of you na kailangan yung marinig na it's time to let go. Let go. Release nyo na yan. Okay? Tapos na yun. Alam ko madaling sabihin, pero napakagandang pagkakataon ito na once and for all, maging decisive kayo, maging clear kayo sa tinatakbo ng buhay, kasi I feel for some na stuck up doon sa nakaraan na, nagtapos na. Pinapaalalahanan kayo ng balahan na this time, sabi ko nga, i-pursue nyo naman yung something na alam nyong deserve nyo, na pwedeng mag-serve pa ng purpose sa inyong buhay. Kasi meron kayong nakokompleto, natatapos, na-achieve sa inyong paraan. Kasi parang grind, work yung energy, kasi maaaring dinadivert nyo for some of you yung inyong mga focus attention sa mas practical or kung saan alam yung makikitaan or ma-appreciate kayo kasi meron kayong ilang dalahin from the past na hindi nagiging madali, na kaakibat pa rin, nandyan pa rin sa inyong mga isip, sa inyong puso, especially yung mga hindi madali. Again, halimbawa yun ha, kung mentally, emotionally, may ilang nakakapagpa-drain sa inyo na up until now or ngayong mid-month ay mag-reappear, mag-revisit, parang may ilang flashbacks from the past. Ito talaga yun guys. Okay lang na mag-reminisce tayo, damahin ang kailangan damahin, pero huwag kayong ma-stuck doon. Huwag yung maging dahilan ha, para ma-stuck up kayo. Priority niyo yung kayo. Kung ano yung deserve nyo ngayon. Okay? Or halimbawa, if this is about your physical health, guys, again, someone professional, 12th house, someone mentor, a doctor, ano pa man ang tinatakbo kasi house of surgery din si 12th house. Hindi kailangan laliman, katakutan, ano pa man. Hindi po ako isang medical advisor. Simpleng card reader lang tayo pero napakagandang pagkakataon ito na gamitin, paangatin ang iyong boses kung meron kayong dinaramdam dyan. Okay? Of course, sa part na yan, kayo po higit na makapagsasabi. Listen to your body, guys. Huwag babaliwalain. Kasi, of course, di yan magiging okay. Okay? I mean, paano nyo magagampanan yung mga gusto nyo pang ma-reach na goal? Yung ilang kota na hinahabol natin, kung kayo mismo pala ay hindi okay. Okay? Alam ko may hugot yun, Gemini, ano? Other messages, for some, kung hindi mag-connect yun, Moonchild, parang hindi naman. Sabi ko may pagkamalabo eh. May unclear or parang walang clarity akong nakikita right now.
Pero maybe ito yung pinaka talagang reversal yung energy eh. Maaring yung pinaka-advice lang dito, kusang aangat po or maaring may kusang balita, impormasyon, may revelation na pwedeng umangat. It could be a secret or isang impormasyon na hindi mo alam na meron palang ganun na for some maaring konektado sa ilang kaganapan sa nakaraan. Alam ko kailangan kong ma-mention lang yun for some of you marahil. Of course, just only take what resonate ha. And this time, maaring kusa na rin yung mga angat yung salitang healing. Healing, may paghilom ng ilang sugatan. Ito yun, recovery. Ayan, si Four of Swords. Ayan. Ay, kung ano man yung impormasyon, balita na yan, makakapagpa-heal doon sa inyong mga inner child, the Six of Cups. Okay. Lalo pa yung mga hindi kagaanan from the past. Of course, Gemini, if ever mag-resonate po yan, tulungan ang sarili. Okay, tulungan natin ang ating sarili. Sabay sa flow ng life, the Wheel of Fortune naka-reverse. Umikot ang buhay, ups and downs. Huwag tayong ma-stuck doon sa situation na tapos na, nakalipas na. Alam nyo, note to self to, kay Moon-chan. Alam ko madaling sabihin yung mga situation, pero ito yung pinaka-guidance na iniiwan ng barahan, na merong ganda, may bukas pa, sa true. Speaking of ganda, si Venus, the planet of beauty, attraction, love, the lovers is here. Kaya lang naka-reverse this time. It will enter mid-month na tayo, your second house of money, your worth, yung halaga mo sa posisyon man o relasyon. Sabi ko nga, unahin nyo muna yung kayo. Pero kung magiging practical tayo, Venus is the planet of money rin yan eh. Money. Second house po kasi is connected sa yung hard-earned money. Alam ko, medyo tumatalon na ata yung messages ni Moonchild, pero just only take what resonate. Hopefully, nakakasabay kayo. Minsan kasi may nagpa-pop up na lang na messages. Kayo nang bahala dyan. Kayo nang bahala dyan. Pero kung magiging practical tayo ha, maaaring may, baka yung balita, revelation, it could be positive or negative guys. I will be honest. Pero recovery. Maaring merong financial recovery. If ever, lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili, na nag-push nga ako Moonchild, grind kong grind, work kong work, yung nakikita ko rito, na for some nga parang nakakalimutan na yung sarili. Okay? And this time, may something maganda. Maganda, again, Venus will enter second house po. Diyan pumapasok ang money, hard-earned income na matatawag kung saan nagmumula ito sa inyong patuloy na pinagsisikapan, pinaghihirapan, may ganda dyan. It could be, hindi man gaano, sa reality ha, kahit pare-pareho ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Pero merong improvement sa inyong mga money sector, money, finances. May ganda, gaano man kalaki kaliit ito, pero may progreso. Lalo pa kung ikukumpara nyo yung galawan ng money nitong mga nakalipas, mas merong ganda, merong gaan. Yes, i-claim na natin yan. It could be para sa ilan merong salary increase, guys. Gusto niyo ba yun? Yes, actually kung humihingi kayo ng sign, timing is everything. Magandang chance ito sa Jupiter, the planet of good luck. Yes, right now nasa inyong mga second house pa rin of money. Good luck, good fortune. Wheel of Fortune naka-reverse. Umiikot yan ha. Minsan kaya marahil baka hindi nyo napapaangat kasi yung tiwala rin sa sarili, sa proseso, nagda-doubt kayo sa kakayanan nyo. Paangat din yung boses. Baka meron dyan. Merong kagandahan po kung saan kayo kumikita. Yes po. At dyan, I feel for some na maaring merong ang tendency kasi kapag si Venus na sa second house, syempre ito deserve nyo ha. Baka dito to mag-connect sa mga gusto nyong, alam nyo yung deserve nyo naman. Kasi this is something pinaghirapan eh. So, Venus is the planet of beauty. Again, maaaring meron kayong i-purchase mid-month or meron ba kayong naisip ngayon pa lang, ideya, plano na bumili ng mamahalin ng energy ni Venus, mamahalin at maganda. Lalo pa kung mag-apply kasi i-claim na natin na merong magandang possibilities po.
pagdating sa kaperahan. So, deserve nyo naman yung something gift mula sa inyong sarili, especially papasok na nga ang inyong mga season, birthday season. So, deserve nyo yan. Okay? Ma-add ko lang yun, guys. Marahil kailangan kong mabanggit. May ilang unexpected ganap, parang twists and turns yung energy, pero sabay kayo dito sa flow ng life. Huwag kayong tulungan ng sarili. Alam ko yung pinaka-word ko, huwag ma-stock up. Be unstoppable, be limitless, at huwag pababayaan, una't huli, yung kayo. Physical, mental, emotional, priority nyo rin yung kayo. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mid-May 2026, Gemini.